Good morning everyone. Welcome back ulit sa aking channel, no. Ngayon, pag-usapan natin, sir, paano ba gumagana ang levothyroxine na iniinom ng isang taong may hypo? Hindi ba siya masama sa katawan, sa kidneys, sa atay o sa utak? Tara, discuss ko sa'yo. Ako, bilang isang pasyenteng hypothyroid, no, umiinom ako ng levothyroxine pagtatatlong taon na. Okay? So, wala naman akong ibang side effect na nararamdaman pagdating sa levothyroxine. Okay, so unang-una, balikan natin. Bakit ba natin tinitake ang levothyroxine? Itinitake kasi natin bilang hypothyroid patient ang levothyroxine dahil hindi na nakakapag-produce ng FT4 ang ating thyroid. Kasi diffuse na. Ako, post-RI patient ako, yung iba naman tinanggalan, no? So, yun yung nagiging replacement natin, yung levothyroxine. Ngayon, sir, pag ininom ko ba yun, okay na ako? Hindi pa. So, ito, pakinggan mong mabuti. Ang FT4 o ang T4, sama na natin yung synthetic na yan, yung levothyroxine. Pag tinake ng katawan natin yan, ang mangyayari, mako-convert po yan. May tinatawag tayong deiodinase enzyme sa katawan. Ngayon, nanggagaling po ang conversion sa ating body cells, tissues, sa liver, sa kidneys, no? Ikino-convert po niya yung iniinom nating levothyroxine into triiodine o yung tinatawag nating T3. Okay? Ngayon, pag na-convert na po niya ng katawan natin sa T3, siyang gagamitin naman po para sa ating heart rhythm, heart rate na tinatawag, metabolic rate, sa pagre-regula ng ating body temperature. Ginagamit din po siya sa ating brain function. Kaya minsan, pansinin nyo, pag maganda ang ating dosage ng levothyroxine, anong pakiramdam mo? Para ngayon, I feel normal, I feel better, I feel good. Diba? So, ganun. Andiyan na yung pumapayat ka, na-absorb mo ng maayos yung kinakain mo, yung sustansya, and that's good. It's a good thing. Diba? So, ganun po gumagana ang levothyroxine natin. That's why we need the proper dosage. Hindi po pwedeng pare-pareho tayo kasi magkakaiba po tayo ng body composition. Sir, di ba naka 100 mcg ka lunes hanggang linggo? Po pwede rin ba akong 100 mcg? Po pwede. Basta may basbas po ng ating doktor. Okay? Basta yun yung demand ng katawan mo. Baka mamaya, ang kailangan mo lang pala 50 mula lunes hanggang linggo. O kaya po pwede namang mas mataas. Kagaya ko nun, mas mataas yung linggo ko nun. Diba 200 ako? Actually, pati Saturday ko nga nun, naka 200 ako eh. That's too high. And that's why we need to check or we need to go to our pathologist para makita yung ating level ng TSH and T3, FT4. Okay? Kasi guys, ganito yun. Hindi porket ininom ko ngayon yung levothyroxine, lunes hanggang linggo 100, habang buhay na yun. May mga pagkakataon din na tumataas ng konti, bumababa ng konti. May pagkakataon gano'n. Kagaya ko, tumaas yung sa akin noon, although naka na ako noon naka 100 mcg lunes hanggang linggo. Ang ginawa na, bago pa lang kasi pumupunta ko ang hypo ko noon. So, ginawa ni Doc, 200 naman niya yung Sunday ko. So, umokay ako. Nung nakikita niyang bababa na ako sa beyond normal ng TSH, ginawa niya, binawasan naman niya. So, ganun lang, no? Minsan kasi ganun yung katawan natin. Kailangan talaga mamonitor yan every 3 months or every 6 months. Depende po sa ating doktor para alam nating i-adjust. Ngayon, sir, po pwede bang magka-problema ang levothyroxine or ang pagtitake ko? Po pwedeng maapektuhan ang conversion ng levothyroxine? Discuss ulit natin. Ang sagot ko, yes po pwedeng maapektuhan po ang conversion.
Kaya nga chinecheck po ang ating atay, ang ating kidneys. Baka kasi mamaya, may damage ang atay mo, may damage ang mga bato mo, no? So, kailangan makita yun ng doktor para alam kung gaano ba kataas na dosage ng levothyroxine ang kanyang ibibigay sa atin. Ngayon, magtataka kayo, no? Sir, bakit pag iniinom nga pala yung levothyroxine, nag-iintay pa tayo ng 30 minutes hanggang 60 minutes bago tayo mag-almusal? Kasi ganito nga, pagka ikaw nag-take ng levothyroxine, automatic sasalubungin niya ng mga special protein, special na mga protina na ang tawag deiodinase enzyme. Ngayon, nanggagaling yan sa ating tissue cells, sa atay, sa ganyan, sa bato. Ngayon, pag sinabayan mo yan ng kape, pwede niyang ma-block ang levothyroxine, no? Pwedeng maapektuhan yung conversion. Baka imbis na full efficacy ng levothyroxine ang magamit ng katawan natin, baka half lang or 1/4 lang. Kaya pinaiiwasan mo nang magkape, kumain, kasi pwedeng yun muna ang i-digest ng ating body cells, tissues, liver, no, kidneys, baka yun muna ang unahin niya. Ngayon, mabablock ang ating production, okay, ng T3. Hindi niya agad maiko-convert yan. Anong mangyayari? Useless lang yung pag-take natin ng levothyroxine. Okay? So, kailangan strict talaga tayo doon. Bago ka mag-take ng kape, at least, isagad na natin, yan na natin, gawin na natin 1 hour para safe na safe po tayo. Kasi kung gagawin lang natin yan ng naka 15 minutes ako, 10 minutes, hindi pa natin nare-reach yun. Okay? Kaya minsan mapapansin mo, parang hindi yata gumagana yung levothyroxine sa akin Ang tanong, ang tanong, tinitake mo ba ng tama or ng ayos yung levothyroxine mo? Baka hindi. No? So, napakahalaga nun. Okay? Pansinin nyo, sa mga nagli-levothyroxine dyan, ang effect sa akin ng levothyroxine, pag nakaka 30 minutes na, halimbawa, tinake ko siya ng 6:30 in the morning. Pagdating ng mga 7 a.m., nararamdaman ko, nagugutom-gutom na ako. Kaya ako talaga ino-OA ako within 1 hour ko. Titake na ako ng tubig, ayan na, dahan-dahan na. Kakain na ako ng prutas, itlog, so dahan-dahan. So ganun lang, no? Kasi kung sasabayan mo ng pagkain yan, sabi sa akin ni Endo, malaki yung chance na hindi talaga gumana yung levothyroxine. O, wala na tayong thyroid, no choice. So, aasa talaga tayo dun sa synthetic na T4 or FT4. Okay? Kasi si FT4 naman, nung may thyroid pa tayo, pinuproduce talaga yan ng ating thyroid. Gumagala yan sa buong katawan natin at siyang ikino-convert ng ating katawan para maging T3 at siyang maging enerhiya natin para mag-function ng ating heart, brain, growth and development. So, ganun lang po kasimple ha. Huwag kayong malilito. Hopefully, maging maayos po ang inyong mga pakiramdam, lalong-lalo na sa kagaya nating may mga thyroid problem. Paano? So, sana naintindihan nyo yung simpleng explanation ko. Pasensya na sa, sa boses ko ngayon, medyo pagod So, ang akin lang, i-take nyo ng maayos, no? Huwag nyo kakalimutan, huwag kayong magmi-miss hanggat maaari. I-alarm nyo na, gawin nyo ng sistema. Okay? So, thank you for watching and God bless everyone.